Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nangyari po ang kwentong ito taong 1990. Ako ay 18 taong gulang pa lamang noon. Mahirap po ang aming buhay, kaya hindi ako napagtapos sa pag-aaral ng aking mga magulang. At dahil din sa kahirapan, maaga po akong napasabak sa pagtatrabaho. Tinatanggap ko ang anumang trabaho na dumadating. At ang pagbabantay at pagbebenta sa burger stand ang aking naging unang pinagkakitaan. Madalas ako ang nagbabantay sa gabi at tanging mga lasing o kaya naman mga panggabing trabahador at biyahero ang natitirang bumibili. Madalas po natatakot ako sa uri ng trabaho ko dahil nga sa oras, pero iniisip ko na lamang ang kikitain at kung papaano ito makakatulong sa aming pamilya. Siya nga po pala, bago natin ituloy ang aking kwento, ako nga po pala si Christina. At ang kwentong ito ay tunay na karanasan, isang nakakatakot at di makakalimutang pangyayari na maski ilang beses ko pong kalimutan ay hindi talaga mawala sa aking alaala. Isang gabi, habang nakatulala akong mag-isa at naghihintay ng customer, may isang lalaking pamilyar ang dumaan po at tumigil sa harapan ng stand. Siya po si Mang Tonyo, isang kilalang lasenggo sa aming lugar. Huminto siya at parang may tinitignan sa paligid. Matagal. Maya-maya tumingin siya sa akin at sinabing, "Alam mo ba, Iha, na hindi ka nag-iisa rito?" Kinabahan ako dahil sa sinabi sa akin ni Mang Tonyo, lalong-lalo na't mag-isa lamang ako sa oras na iyon. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya napatingin po ako sa paligid. Pero wala naman akong nakikitang ibang tao kung hindi mga poste lamang ng ilaw, ang madilim na kalsada sa tapat ng stand at isang itim na aso. Wag naman po kayo magbiro ng ganyan. Sino po yung kasama ko? Tanong ko sa kanya. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Ngumiti lamang siya pero hindi iyon ang ngiti ng isang lasing na sanay akong makita sa kanya. Para kasing may laman. Parang may alam siya na hindi ko alam. "Basta Iha, huwag kang masyadong tatanga-tanga dito ha. Lalo na sa ganitong oras." Dagdag na wika pa niya. "Basta sinasabi ko sa iyo ha, mag-iingat ka. Kanina pa siya nakabantay sa iyo." Bigla pong nanlaki ang ulo ko sa mga pinagsasabi niya ng mga oras na iyon at ibig na ibig ko na sanang batuhin ng hawak kong sandok, pero nagpigil ako. Kasi ayoko din naman na magkagulo kami ni Mang Tonyo. Hindi ko rin naman kasi alam kung seryoso ba siya o nananakot lamang ng mga panahong iyon dahil usong-uso yung mga kwento tungkol sa gumagala-galang aswang na nagpapakita daw kapag 10 oras na ng gabi. Lumapit po si Mang Tonyo at may inabot siya sa aking barya. "Iha, isang burger nga," sabi niya na parang walang nangyari. Habang nagluluto ako, hindi ko tuloy maiwasang lumingon-lingon sa paligid. Tinitingnan yung bawat anino, bawat tunog at maski yung kaluskos ng hangin sa mga sanga ng dahon ng puno, pinupuno ko na rin. Noong matapos kong lutuin ang burger, ibinigay ko sa kanya. Tumawa siya ng mahina bago tuluyang naglakad papalayo. Naiwan naman akong nag-iisip at nagtataka sa kakaibang ikinilos niya. At oo, Kuya Bari, aminado ako nung mga oras na iyon ay natakot talaga ako. Kaya naman habang naghihintay muli ng bagong customer, sinindihan ko muna yung radyo at nakinig na lamang ako ng programa. Nagkataon pa nga ang umi-air noon ay ang Gabi ng Lagim. Isa pong programa sa radyo na nagtatampok ng mga kwentong kababalaghan at mga misteryong kwento ng multo. Sa takot ko, pinatay ko na lang yung radyo. Habang nakasandal ako sa upuan, sinubukan kong pumikit maski saglit lamang. Pero alam mo Kuya Bari, parang hindi ako mapalagay.
Parang pakiramdam ko may nakamasid talaga sa akin. Maya-maya pa nakarinig ako ng mabagal na yabag sa tapat mismo ng burger stand. Muli akong dumilat ng aking mga mata at mula sa madilim na kalsada, isang anino ng lalaki ang nakatayo roon. Para itong nakatingin sa akin. Hindi siya gumagalaw. Para bang hinihintay niya na mapansin siya. Boss? Boss, ano pong order niyo? Tanong ko sa kanya kahit hindi ko maalis ang kaba sa boses ko. Ngunit hindi po siya sumagot. Pakiramdam ko nakatingin lamang siya sa akin kahit di ko naman naaaninag ang kanyang mukha. Nakaramdam ako ng matinding takot. Tinanong ko siya kung kilala ba niya si Mang Tonyo kasi baka ito yung sinasabi ng lasenggo na di ako nag-iisa sa lugar na iyon. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa kinaroroonan ko. Agad kong hinawakan ng mahigpit ang kutsilyo dahil nilulukoban na talaga ako ng matinding kaba. Naisip ko kasi na baka masamang tao siya at baka pagtripan ako. Pero ilang sandali pa, bigla akong napatingin sa kabilang parte ng stand at may nakita akong 5 kabataan na paparating. Paglingon ko sa lalaki, wala na ito. Para siyang bula na bigla na lang naglaho. Walang iniwan maski isang bakas. Yung mga dumating, maiingay po sila. Tapos nagtatawanan. Parang nawala tuloy lahat ng pangamba ko nang lumapit ang grupong ito at sila ay naupo. Pakiramdam ko biglang nagkasigla ang paligid. Sila po kasi yung mga customer ko, Kuya Bari, na ilang gabi nang nagpapabalik-balik ng madaling araw para lamang bumili ng burger. Ate, pabili naman ng 5. Gutom na kami eh. Masiglang sabi ng isa sa kanila. Agad ko namang inasikaso ang kanilang mga order. Habang nagluluto ako ng mga burger po, may isa sa kanila ang nagtanong. Ate, bakit para po kayong takot na takot kanina? Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung papaano siya sasagutin, kaya ngumiti na lamang ako at sinabing, wala naman, inaantok lang siguro. Napansin ko rin na parang medyo kakaiba ang tingin nila sa kanilang paligid, pero hindi ko na lamang iyon pinansin. Habang kumakain sila, biglang ikinuwento ng isa sa kanila na may narinig silang kwento tungkol sa lugar na iyon na may nagpapakita daw na anino tuwing hating gabi. Mga tol, alam mo ba yung kwento? Meron daw isang lalaking naghihintay ng sakay noong araw na tinamaan siya ng kotse. Dito daw mismo sa harapan ng stand na ito. Nang laki ang aking mga mata. Napailing ako pero hindi ko na kinontra o tinanong. Pagkatapos ng lahat ng nangyari kanina, parang ayoko na talagang magtanong o mag-isip man lang tungkol sa mga kababalaghan. Hindi ko na napansin ang oras at naging sunod-sunod ang mga customer at dami ng ginagawa ko, kaya't hindi ko na halos napansin ang oras. Nang humupa ang mga tao, saka ako nagsimulang mag-ayos at maglinis ng mga gamit. Kasi anumang oras ay darating na ang kapalitan kong si Ate Linda, isang masayahin at kwelang tao. Dumating po siya bago mag-alas 6 ng umaga. Kaagad niya akong pinasalubungan ng isang matamis na ngiti. Mukhang pagod na pagod ka . Bati niya habang inaayos ang mga gamit sa loob ng burger stand. Grabe ate, sunod-sunod kasi ang customer kanina . Pero ayos lang naman, at least marami-rami tayong kinita ngayon. Sagot ko habang isinasarado ko ang kaha. Matapos ko pong makapag-ayos, Kuya Bari, nagpaalam na ako at nagpasalamat. Naglakad lang ako papauwi. Pero habang pauwi po ako ay may napansin akong nakasunod sa akin. Hindi ko magawang lingunin kaagad kung sino ito.
Pero binilisan ko na lamang ang aking paglalakad at naramdaman kong bumibilis din ang lakad niya. Nang sa wakas nagkaroon ako ng lakas ng loob para tignan siya. Paglingon ko, wala akong nakita. At sa halip na magpadala sa takot, nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Hanggang sa makarating nga ako sa bahay po namin. Agad akong pumasok sa aking kwarto, nagdasal na sana lubayan na ako ng hindi magagandang paramdam na iyon dahil alam ko baka maapektuhan nito ang aking pagtatrabaho. Isang dalagita ang natagpo ang patay sa Kalye 13. Walang saplot at may 5 malalalim na saksak. Iyon ang mga salitang nakapagpagising sa akin. Pagmulat ng aking mga mata ay para akong inaapoyan dahil sa sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Pawis na pawis ako lalo na't pinatayan ako ng electric fan ni nanay. Tumayo ako at sinilip sa bintana ang maiingay na tao. Nakita kong nakagrupo na naman ang mga numero 1 tsismosa sa baryo po namin at kabilang doon ang nanay ko. Narinig ko ang usap-usapan nila doon sa nag-uumpukang grupo. Si Aling Rosa na laging nauuna sa ganitong mga klase ng balita ay seryosong nagkukwento tungkol sa sunod-sunod na kaso ng patayan. Naku mga kumare, baka nga aswang ang may gawa nito eh. Ani ni Aling Rosa na halatang-halatang sadyang pahinain ang boses para mas lalo silang takutin. Isipin nyo lang yung mga biktima. Sabi nila, sinaksak pero nakita ko kanina yung bangkay. Hindi saksak yun ng kutsilyo kasi may mga kalmot din sa katawan at malalalim po yung sugat. Sa palagay nyo ba, kayang gawin iyon ng tao? Nakita ko namang sumang-ayon si nanay na kilalang matatakutin pero laging present kapag katsismisan. Agad naman itong sinigundahan si Aling Rosa na baka raw mga aswang nga na maninipsip ng dugo at lamang loob ang aswang na gumawa nun. Matapos namang magsalita ni nanay, agad naman itong sinundan pa ng isa sa kanila at nagkwento na may nakitang aso na mapupula daw ang mata at nag-iiba-iba ng laki habang pinapansin. Pero kinontra naman iyon ng isa. Sinabi nito na isang parang hayop na mabalahibo ang nakita at naglalakad daw ito na parang tao sa dilim ng gabi. Kitang-kita ko naman sa mga mukha nila ang pag-aalala at matinding takot. Maya-maya, isa-isa na nilang binanggit ang mga kakaibang napapansin nila sa baryo sa tuwing sumasapit ang gabi. Parang ayoko nang makinig nun dahil kahit sabihin pa nilang di naman sigurado kung talagang totoo ang pinagkukwentuhan nila, alam kong mananatili na naman iyon sa utak ko at siya ko na namang iisipin hanggang mamaya sa pwesto ko. Bago naghiwa-hiwalay ang mga tsismosa, napagkasunduan nila na mas mabuti daw na mag-ingat na at bantayan ang mga anak na babae upang di maging biktima ng krimen o maging hapunan ng pinaniniwalaang aswang. Pagpasok ni nanay, nakita niya akong nakatanaw sa bintana. Nagulat pa nga siya nang makitang gising na ako. Sanay kasi siyang hapon ako nagigising at minsan kain na lamang ang ginagawa sa buong maghapon. Agad niya akong inaya na kumain. At dahil kumukulo na ang sikmura ko dahil sa gutom, halos naubos ko po yung pagkain na ibinigay niya sa akin. Maya-maya, nagbukas siya ng usapan. Sinabi niya sa akin na baka raw gusto ko na magbago ng trabaho. Sa maikling salita, Kuya Bari, gusto niyang mag-resign ako bilang tindera ng burger. Nag-aalala daw kasi siya at natatakot na baka naman ako na ang sunod na maging biktima nung aswang. Bahagya naman akong natawa kay nanay. Talagang apektado ito sa naging usap-usapan nila
nung mga katsismisan niya. Kinalamay ko na lamang ang loob niya at siniguradong ayos lang ako sa trabaho ko at wala siyang dapat na ipag-alala. Hindi ko na rin sinabi yung nangyari nung gabi dahil ayokong mag-alala siya ng sobra. Malakas naman ang pananalig ko na di naman yun mauulit. At sana lang di na nga maulit ang pananakot ng lalaki na nakita kong palapit sa burger stand kagabi. Hapon na naman. Bago mag-alas 6 ng gabi, naglalakad na ako papasok sa trabaho. Naabutan ko pa nga si Miss Lisa, ang may-ari ng stand. May bakas ng pagkabahala ang kanyang mukha. Noong makalapit ako, agad niya akong tinawag at pinalapit. Kailangan daw naming mag-usap. Kinabahan tuloy ako at panay ang isip kong mayroon ba akong nagawang pagkakamali. Pero wala akong maisip, bagkus malaki pa nga ang kinita ko kagabi kaya dapat hindi niya ako pagalitan. Pagkapasok ko sa loob, agad niyang sinabi na huling pagbabantay ko na raw sa stand ng gabing iyon. Munti ka na akong maiyak dahil naisip ko na tinatanggal na niya ako sa trabaho. Pero nang makita niya na maiiyak na ako, agad niyang ipinaliwanag na sa umaga na lamang muna ang operasyon ng kanyang negosyo dahil nais niyang isaalang-alang ang kaligtasan daw namin, lalong-lalo na ako na naiiwang mag-isa sa gabi. Hindi raw niya maaatim na baka mapahamak ako habang ako'y nasa trabaho. Nabalitaan rin niya pala ang tungkol sa bangkay ng dalaga na natagpuan malapit lamang sa pwesto namin. Nagkasundo kami, Kuya Bari, at hindi na ako nagreklamo kasi nga sabi niya ganon din naman ang sweldo ko at bibigyan pa nga daw kami ng bonus kung lalagpas kami sa quota ng sales namin. Tuwang-tuwa kami ni Ate Linda. Talagang napakabait po ng amo namin. Pagkaalis ni Ma'am Lisa at ni Ate Linda, mag-isa na naman ako sa pwesto at tulad ng palagi kong ginagawa, nagdadasal ako sa Panginoon na gabayan at bantayan ako upang hindi ako malapitan ng kapahamakan. Pagkatapos ng dasal ko, inabala ko na ang aking sarili sa paglilinis ng stand at pag-aayos ng mga gamit sa loob. Inayos ang mga paninda para sa susunod na customer. Wala pa naman akong dapat na ipag-alala noon dahil marami pa pong tao sa lugar hanggang alas 10 ng gabi. At pagsapit nga, Kuya Bari, ng alas 12, muli na namang binalot ng katahimikan ang lugar. Imbis na matakot, iniisip ko na lamang na huling gabi na ito at magmula bukas wala na akong dapat ipag-alala. Wala na akong dapat ikatakot dahil sa umaga na rin sa wakas ang aking trabaho. Nang mga oras na iyon, talaga pong walang katao-tao. Pero laking gulantang ko nang makarinig ako ng isang malakas na sigaw ng isang babae. Tansya ko, nasa kalayuan yun sa aking pwesto. Humihingi ito ng tulong. Diyos ko po, ano kaya yun? Napatigil ako sa aking ginagawa at napalingon sa bawat sulok. Isang lalaki ang lumapit ng bigla. Si Mang Tonyo. Takot na takot ang anyo nito. Agad ko naman siyang tinanong kung ano ang nangyayari pero hindi siya nagsasalita. Humingi lamang siya ng tubig sa akin. Nang abutan ko naman siya ng baso, nanginginig ang mga kamay niya habang ito'y umiinom. Kapansin-pansin din na talagang tensyonado siya. Napaatras ako pero hindi ako nagpahalata. Hinawakan ko ang kutsilyo at inihanda ang sarili ko sa posibilidad na baka may hindi magandang gawin sa akin si Mang Tonyo. Hindi nagtagal, yung sigaw ay napalitan ng isang malakas na pag-ungol ng tila hayop na malaki. Sabay kaming napatingin sa madilim na kalsada at nakita naming dalawa
na may babaeng nakaitim na damit at nakasaklob ang ulo ng plastik. Papunta ito sa kinaroroonan namin. Biglang tumakbo ng mabilis si Mang Tonyo at naiwan akong nalilito at natitigilan sa mga nangyayari. Yung babae naman, hindi siya tumigil. Lumampas lang ito sa pwesto hanggang sa naglaho na ito sa dilim. Ano yun? Ano kaya yung nangyayari? Tanong ko lamang sa sarili ko. Pero ang tanong na iyon ay hindi ko gusto na masagot. Nagdasal na ako ng nagdasal para sa aking kaligtasan. Habang pinipilit kong kalmahin ang sarili, napansin ko ang grupo ng kabataan na tila papalapit mula sa madilim na kalsada. Sila rin yung mga customer ko kagabi pero ngayon may tila kakaiba sa aura nila. Maingay sila nung nakaraang gabi pero nung mga oras na ito, tahimik lamang sila. Hindi ko maipaliwanag pero napansin ko na hindi sila tulad ng dati. Napansin kong parang mapupula ang kanilang mga mata. Kinabahan ako dahil inakala ko na baka may tama sila o mga bangag sa ipinagbabawal na gamot. Ate, may nakita ka bang dumaan dito na babaeng nakaitim? Tanong sa akin ng isa. Naguluhan ako ng bigla kung sasagutin ko ba yung tanong niya o hindi. Pero mas pinili ko ang magsinungaling. Ang sabi ko, si Mang Tonyo lang ang nakita kong dumaan. Wala akong napansing ibang tao. Halos sabay-sabay silang napalingon sa akin. Tapos tumingin sila sa tabi ko. Tinanong ko sila kung o-order ba sila ng burger. Pero walang sumagot sa akin. Nakita ko pa ang pag-aalangan sa mga mata nila. Habang tumitingin sila sa paligid, nakita kong parang kakaiba na ang kanilang kinikilos. Ang kanilang mga titig ay kakaiba na rin. Masyado silang seryoso ng gabing ito. Dati matagal silang tumatambay at nakakailang order pa nga sila. Pero ng gabing yun, halos 1 oras na ay hindi pa rin sila nagpapaluto. Panay-panay ang sulyap nung isa at hindi ko alam kung ano ba yung tinitignan niya o kung may anong nakikita sa tabi ko. Pero sa paraan ng pagkakatitig niya, para siyang galit. Ilang sandali pa, yung galit na nakita ko sa kanya ay biglang naging takot. At nagawa pa niyang hilahin ang mga kasamahan niya papalayo sa burger stand. Hindi ko talaga sila maintindihan, Kuya Barry. Hindi ko alam kung may kinalaman ba sila sa misteryo ng patayan sa baryo namin o may alam ba sila tungkol sa mga lagim na nangyayari. Naiwan akong naguguluhan at nag-aalangan. Isang buntong hininga na lamang ang pinakawalan ko. Pagkatapos nun ay itinuong ko na ang paningin sa mga tinapay na maayos na nakasalansan sa itaas ng kabinet. Halos hindi pa iyon nababawasan. Lintik na sinabi ko na nga ba maaapektuhan ng trabaho at kita ko nito dahil sa nangyari kagabi. Tingnan mo bihira na lang talaga ang lumalabas para magmeryenda. Wika ko sa aking sarili. Muli ko sanang isasandal ang likod ko sa upuan nang bigla akong tila masusuka dahil sa mababahong amoy ng hangin. Napamura ako dahil napakasakit talaga sa ilong. Sadyang nakakasuka at parang patay na nabubulok na. Sinubukan kong takpan ng panyo ang aking ilong pero nalalanghap ko pa rin ito. Tumingin-tingin ako sa paligid. Wala namang ibang tao sa kalsada kung hindi yung asong puti na palaging nakabantay sa pwestong iyon. Tiningnan ko yung aso. Kapag ka natatamaan ng sinag ng liwanag ang kanyang mga mata ay para itong umiilaw. Pero dahil tahimik lamang iyon ay hinayaan ko na lamang siya. Ang hangin patuloy na bumabaho ng bumabaho. Parehas kaming nakatingin sa kalsada nung aso.
Maya-maya'y tumayo ito at nakataas ang buntot niya. Parang may nakikita ito sa dilim. Parang may inaabangan na hindi ko mawari. Kuya Bari, pamaya-maya may nakita akong 5 aso. Maiitim at mga parang dambuhala. Gulat na gulat ako dahil kakaiba ang anyo nila kumpara sa pangkaraniwang aso lamang. Kumahol ng kumahol yung aso hanggang sa yung kahol niya ay naging alulong. Dahil doon ay bigla po akong napaatras. Nanginginig ang mga kamay ko habang nakatingin sa madilim na kalsadang iyon. Nakakapanghina. Nais ko sanang tumakbo pero parang may kung anong tanikala ang nakatali sa aking paa. Hindi ako makakilos at hindi ako makaalis. Nanatili akong nakatayo sa pwesto ko. Hindi ko alam kung anong klase ng nilalang ang mga asong iyon, kung bakit ang laki-laki nila. Pero yung takot ko ay di ko na kayang ilarawan. Isang motor ang biglang dumating. Nagdulot ito ng bahagyang liwanag sa paligid. Nang tanawin ko ang itim na aso, nagulat ako dahil wala na sila. Naiwang nakabukas ang bibig ko. Nakapako sa pwesto at hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang motor ay huminto po sa harapan ko, Kuya Bari. Bumaba ang isang lalaki. Mukha siyang lasing pero matino pa ang kilos. Miss, ayos ka lang ba? Bakit parang nakakita ka ng bulto? Tanong niya na may bahagyang pagkabahala. Hindi ko naman alam kung papaano ko ipapaliwanag sa kanya ang nasaksihan ko. Kaya napailing lamang ako at pilit na ngumiti. Kuya, ayos lang po ako. Sagot ko sa kanya kahit ang totoo ay hindi ko alam talaga kung ligtas pa ako ng gabing iyon. Muli akong tumingin sa kalsada. Inaasahan na baka bumalik ang mga nilalang na iyon. Ngunit wala na sila talaga. Miss, isang burger nga. Sa wakas ay nagkaroon na ako ng benta sa ganoong oras. Agad ko siyang ipinagluto at inasikaso. Nagpapasalamat ako dahil sa wakas may makakasama na ako maski ilang minuto lamang at patuloy na nagdarasal na sana may iba pang dumating para hindi na ako mag-isa. Para di ako balikan ng mga kakaiba at nakakatakot na mga aso. Habang inaasikaso ko ang order ni Kuya, ramdam na ramdam kong unti-unting nawala ang takot ko. Ang tunog ng sizzling burger sa grill ay kahit papaano'y nagpakalma po sa akin. Salamat, miss, sabi ng lalaki nang iabot ko ang kanyang burger. Hindi ka ba natatakot dito? Muling tanong nito sa akin. Napabuntong hininga ako at sinigot siyang sanay na ako. Tumango naman siya at naunawaan ang sinabi ko. Napabuntong hininga na lamang siya at saka lumingon-lingon sa paligid. Tila may hinahanap o kinikilatis. Matapos niyang umalis, muling bumalik ang tahimik at malamig na hangin sa paligid. Tumayo akong nakapako sa pwesto. Gusto ko nang bumilis talaga ang oras. Gusto ko nang magliwanag. Lalo pa nang biglang bumalik ang mabahong amoy. Hindi na aso ang nakita ko sa madilim na kalsada kung hindi mga nilalang na hindi ko kailanman nakita sa buong buhay ko. Ang anyo nila ay parang pinaghalong hayop at tao. Payat ang kanilang mga katawan. Nakayuko at baluktot ang kanilang mga likod. Para silang pagapang kung kumilos. Ang kanilang mga balat ay kulay abo na para bang may malagkit na likidong dumadaloy sa kanilang katawan. Lumilikha ito ng nakakatakot na ungol sa kanilang mga bibig. Ang mga kamay ay mahahaba at matutulis na tila pangkalawit ng laman.
Nakatungo ang mga ito sa lupa, pero nang makita ko na malapit na sila sa burger stand ay dahan-dahan silang tumingala. Lumitaw ang kanilang mga mukha. Lubog ang kanilang mga mata, Kuya Bari, at ang kanilang mga ngipin ay matatalim at nakalitaw. Parang pangil ng isang mabangis na hayop. Papalapit sila ng papalapit at yung paglakad nila ay parang hindi naglalakad kung hindi parang nagpapadulas ang kanilang mga paa sa kalsada. Lalong lumalakas ang mabahong amoy. Gusto kong magsisigaw pero tila natuyot ang lalamunan ko. Nakatitig lamang ako sa kanila, nanginginig at tila nawawala sa sarili. Napapikit na lamang ako at hinihintay ang kapahamakang pwedeng mangyari sa akin ng gabing iyon. Alam kong anumang sandali ay susunggaban na nila ako at magiging isang kwento na lamang kinabukasan. Masamang-masama ang loob ko sa isiping bukas ay matutulad ako sa mga natatagpuang bangkay ng mga babae sa baryo. Wala na akong inisip kung hindi ang nanay ko. Tiyak na tiyak kong iiyak siya. Ngunit sa gitna ng pangamba, bigla kong narinig ang tunog ng isang paparating na motor. Ang tunog ay unti-unting lumalapit. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita kong bumalik yung lalaki kanina na nag-order ng burger, ang aking tanging customer ng gabing iyon. Agad siyang bumaba ng kanyang motorsiklo at tumakbo palapit sa akin. Halika dalian mo, tumakbo na tayo. Hinawakan niya ang aking braso pero hindi kami kaagad nakatakbo dahil nasa malapit na ang mga nilalang. Tinanong niya ako kung may gas ba ako at lighter. Mabilis akong tumango. Mayroon akong nakaimbak na gas sa ilalim at mabilis na iniabot ito sa kanya. Agad kaming lumabas ng stand at pinilit na makalayo sa mga nilalang na iyon. Ibinuhos niya ang gas sa isang tumpok ng dahon at agad iyong pinaliyab. Nakita kong umatras ang mga nilalang nang makita nila ang malaking apoy. Takot sila sa apoy. Habang tumatakbo kami, nakita namin yung isang grupo ng mga tao na paparating. Nakita ko si Mang Tonyo. Nagtawag pala ito ng mga tanod. Hinabol nila yung mga nilalang na agad namang tumakbo papunta sa pinakamadilim na bahagi ng lugar na iyon. Naiwan naman kami nung lalaki at inihatid niya ako ulit sa burger stand. Hindi ko alam kung ano yung mga iyon, sabi niya sa akin at pilit na pinapakalma ang boses niya. Pero kung ako sa iyo, hindi na ako babalik pa sa lugar na ito ng ganitong oras. Tumahimik ako at tumango na lamang sa kanya. Nangilid naman ang mga luha sa mga mata ko. Takot na takot ako, Kuya Bari. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil nailigtas niya ang buhay ko. Mabuti na lamang at bumalik ka, Kuya, sabi ko sa kanya. Agad naman niyang sinagot na hindi naman talaga siya dapat babalik pero isang asong puti daw ang humarang sa kanya sa daan at pinasunod siya pabalik. At doon na nga daw niya nakita ang mga nakakatakot na nilalang. Isang malaking balita ang pagkakahuli sa mga nilalang na iyon kagabi. Agad akong sinalubong ng aking ina pagka-uwi ko. Iyak siya ng iyak. Nanginginig at labis-labis ang kanyang pag-aalala. Ipinarating na pala sa kanya ni Mang Tonyo na naabutan nila ang mga aswang na iyon sa lugar kung saan ako nagtatrabaho. Yung babaeng may taklob sa ulo, nasaksihan daw ni Mang Tonyo na pinagtitripan ng 5 kabataang lalaki. Tangka daw nila itong gahasain at pagkatapos ay narinig ni Mang Tonyo na naging usapan ng mga ito na pagkatapos nilang galawin ng biktima, sa kanila kakainin ang laman nito bilang panlaman sa kanilang gutom na sikmura. Nagpasalamat naman ako kay Mang Tonyo dahil kahit ganun pala siya na palaging lasing ay may malasakit din siya sa akin.
Hindi niya ako pinabayaan na maging sunod na biktima ng mga aswang. Agad naman kaming pumunta sa plaza at tiningnan yung 5 kabataan na iyon. Nasaan yung tao na sila? Marurungis ang kanilang mga damit at punit-punit. Pagkalapit ko sa kanila, namimilog ang kanilang mga mata at parang takot na takot sila sa akin. Bakit ganyan niyo ako tignan? Saka ilang gabi ko na kayong naging customer ha. Bakit hindi niyo ako sinasaktan? Bakit hindi niyo ako biniktima? Sa pagkakataong iyon, napag-alaman ko ang kanilang kasagutan. May malaking lalaki daw kasing palaging nakabantay sa tabi ko kaya di nila ako magalaw. Isang lalaki na may malaking asong puti na nakatambay naman sa labas ng pinagbabantayan kong burger stand. Isa lamang ang dapat kong pasalamatan, ang Panginoon na lagi kong dinadasalan bago magsimula ang aking shift. Hindi talaga siya nagkulang sa mga taong may paniniwala sa kanya. Alam ko na siya ang nagpapadala ng mga bantay na iyon para siguraduhing ligtas ako laban sa banta ng mga aswang. Alam na alam kong siya rin ang nagpabalik doon sa lalaking nakamotor para iligtas ako. Yung mga kabataang iyon, sinabi nila na target nila ako pero hindi nila magawa dahil protektado ako ng dakilang lumikha. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Itago mo na lang po ako sa pangalang Jerome. Tubong Laguna po ako. Namamasukan ako bilang isang waiter sa isang restaurant na matatagpuan sa Real, Quezon. Kailangan kong magtrabaho kasi kung hindi ay walang kakainin ang aking mga kapatid. Ulila na po kasi kami sa magulang. Ang kwentong aking ibabahagi po ngayon ay patungkol sa nakakakilabot na karanasang aking dinanas sa Marcos Highway. Ang kalsadang iyon ay pumapagitna sa malawak na kagubatan. Walang mga nakatira doon, Kuya Barry. Walang kabahayan na maaaninag sa gilid maliban na lamang sa mga naglalakihang punong kahoy. Sabado po noon, ginabi ako ng uwi dahil nagkayayaan ang mga kasama ko sa trabaho na mag-inom. Noong araw kasing iyon, katatanggap lang namin ng aming mga sahod. Habang abala sa paglalasing ay hindi ko namamalayang gabi na pala. Napilitan akong umuwi sapagkat kinakailangan kong magbigay ng allowance sa aking mga kapatid. Ang ilang kong mga kasama ay naroroong nakaidlip at hindi na nagpumilit na umuwi. Nanindig ang aking mga balahibo sa kamay at batok noong binaybay ko na ang kahabaan ng Marcos Highway. Sobrang panglaw ng paligid. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nakakasindak. Kung may maririnig man, iyon ay ang kaluskos ng mga dahon, lawiswis ng mga sanga sa paligid at huni ng mga kuliglig. Habang nasa kalagitnaan ng pagmamaneho ng aking motorsiklo, nakarinig ako ng pagaspas ng isang pakpak. Lasing man pero gising na gising ang aking diwa noong mga oras na iyon. Uy, ano yun? Tanong ko sa aking sarili. Kumabog ng mabilis ang aking dibdib noong may naulinigan akong hiyaw. Waring huni ng isang hayop na kinakatay. Tila may predator na nambibiktima roon sa pusod ng gubat. Waring unggoy ang isa sa mga hayop na nabiktima noon. Naglawiswisan ang mga sanga at dahon sa bahagi kung saan ko narinig ang hiyaw ng isang matching. Hiyaw na kalaunan ay paunti-unting humina at tuluyang nawaglit. Mabilis kong pinaharurot ang sinasakyang kong motorsiklo sapagkat nangangamba ako
sa maaaring maganap kung hindi ako makakaalis sa highway na iyon. Ngunit kahit anong tulin pa man ng aking pagmamaneho, pakiramdam ko'y hindi ako umuusad bunsod ng pagkahaba-habang kalsada. Sa kamalas-malasang tagpo, naramdaman ko ang napipintong pagpalya ng aking motorsiklo. Kagaya nga ng aking inaasahan, Kuya Bari, nagpatay-buhay nga ang ilaw ng aking sasakyan na nasundan pa ng kusang paghinto nito sa kalagitnaan ng nakakatakot na highway. Animoy naging paralisado ang buong sistema ng aking katawan nang muli kong marinig ang malakas na pagaspas ng pakpak. Tumingala ako sa kalangitan. Natanaw ko ang bilog na buwan. Sinag nun ang nagsilbing sulo ko noong mga sandaling naroon pa ako sa kalagitnaan ng kalsada. May nakita akong malaking paniki na lumihis sa buwan. Kinusot ko muna ang aking mga mata sa pag-aakalang pinaglalaroan lamang ako ng aking guni-guni. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, nakita kong hindi lamang pala ito basta-bastang paniki. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang nagbabadyang pababa nito mula sa himpapawid patungo sa aking pwesto. Humina ang tunog ng pagaspas nang siya'y bahagya ng nakalapit sa akin. Nanariwa sa aking alaala ang mga sabi-sabi ng mga nakakatanda. Malakas ang pagaspas ng pakpak kung ang isang aswang ay malayo pa sa iyo. Ngunit mahina naman ang tunog ng kanilang pakpak kung sila'y nasa malapit lamang. Aswang! Hindi ako nag-atubiling tumakbo patungo sa loob ng gubat. Inisip ko na kung sa gubat ako tatakbo, malaking tulong ang mga magkakadikit na puno upang sumabit ang pakpak ng aswang. Hindi ko alam kung makakatakas pa ba ako ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Balisa na ako dahil buong akala ko'y katapusan ko na. Kahit papaano'y lumuwag ang aking pakiramdam nang muling lumipad papalayo ang hangal na aswang. Maingat akong nagpakawala ng mga magagaan na yabag upang hindi marinig ang kaluskos na aking malilikha. Marahan akong humakbang patungo sa malapad na kalsada para balikan ang aking motorsiklo. Sinubukan kong muli na paandarin ang nakayayamot kong sasakyan, ngunit tila tuluyan na ngang nasira iyon. Napagdesisyonan kong itulak iyon habang palinga-linga ako sa aking paligid. Hindi ako mapalagay. Sinamantala ko lamang ang pagkakataong iyon habang wala pa ang aswang. Itinulak ko lang ang aking motorsiklo. Sa katagalan ng aking pagtutulak, namataan ko sa unahan ang nakayukong nilalang. Tila may hayop siyang nabiktima. Muli akong kinabahan at sa bilis ng mga pangyayari, Kuya Bari, ay hindi ko na nakontrol ang aking takot. Nabitiwan ko ang aking akay-akay na motorsiklo na kumalampag sa kalsada. Marahang lumingon sa akin ang aswang at masama niya akong tinignan. Klase ng titig na itinuturing akong pagkain. Nagsituluan ang kanyang mga laway at bumubuelo siya bago ako salakayin. Kaagad kong kinuha sa box ng motor ang isang screwdriver. Noong sumunggab sa akin ang aswang, sinaksa ko siya sa pisngi. Dumaing siya sa sakit at kaagad na pumagaspas palayo. Sa kabutihang palad ay may truck na naparaan sa highway. Kaagad ko itong pinara at walang pag-aatubili nila akong tinulungan. Nakauwi naman po ako ng ligtas. May nakasalamuha akong aswang kagabi. Kwento ko sa aking mga kapatid, ngunit hindi sila naniniwala.
Pinagtawanan din ako ng aking mga katrabaho nang magkwento ako sa kanila. Ang ginawa ko'y iniwasan ko na lamang ang magpagabi sa highway na iyon. Kung may overtime mang mangyayari, mas pinipili ko na lang ang matulog sa resto kaysa ang tumahak sa nakakatakot na Marcos Highway. Naging maayos na ang lahat, ngunit ang mga napanghihilakbot na pangyayari sa aking buhay ay mas tumindi sa pagdating ni Nestor, ang bagong trabahador na nag-apply sa resto na aking pinapasukan, Kuya Bari. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hindi maikakailang maamo ang kanyang mukha, pero agaw pansing yaong sugat na naroroon sa kanyang pisngi. Naalala ko tuloy ang aswang na nakasalamuha ko noong mga nagdaang araw. Nakisabay sa akin si Nestor kagabi. Nakakapagtaka lang na pumanaog siya sa bahaging wala namang mga bahay. Saad ng isa kong katrabaho. Simula nang dumating si Nestor ay sunod-sunod na ang pagkawala ng ilang kong mga katrabaho. Buo ang aking paniniwala na aswang ang may kagagawa nun. Dahil lahat ng nawawala ay dumadaan sa Marcos Highway. Kinutuban ako na si Nestor ang aswang na may kagagawan ng lahat. Sa hindi kagustuhang pangyayari, kahit gabi ay napilitan akong dumaan doon sa malaimpyernong Marcos Highway na yun. Kinakailangan ko kasing bumali ng sahod sa aking amo. Kung hindi ko iyon gagawin ay tiyak na palalayasin kami sa inuupahan naming bahay. Isinuwalang bahala ko ang nakakatakot na aking naranasan sa lugar na iyon dahil mas natatakot ako na baka dumating sa punto sa kalye na lamang kami tutulog ng aking mga kapatid. Noong sinuong ko na ang Marcos Highway, tinakasan ako ng aking tapang. Nalusaw ang bagsik ko kanina, kahalili ang paninindig ng aking mga balahibo. Ang huni ng mga kuliglig at sipol ng hangin ay muling nagpaalala sa karanasan ko noon. Pinaharurot ko ang aking motor hanggang sa may natanaw akong isang lalaki na nakatayo roon sa gilid. Hibang siyang humakbang patungo sa gitna ng kalsada kaya dahan-dahan akong nagminor at pansamantalang huminto. Kinatagpo ng ilaw ng aking motorsiklo ang kabuuang wangis ng lalaking humarang sa gitna ng kalsada. Nakayuko ito't marahang tumingin ng diretso sa aking direksyon. Si Nestor pala ang lalaking iyon. Marahan naman akong dumais at kinausap siya. Tinanong ko kung ano ang mga nangyari at kung bakit naroroon siya sa lugar na iyon gayong gabi na. Sumagot naman siya na tutungo rin siya sa resto upang humiram ng pera. Naglakad lang daw siya dahil wala daw siyang masakyan. Kung kaya't nakiusap siya kung pwede bang umangkas na lamang siya sa aking motorsiklo. Noong una, nagdadalawang isip pa nga ako, Kuya Bari, pero nang lumaon ay pinahintulutan ko siya na makisabay na sa akin. Dama ko ang bigat ng kanyang mga palad na dumampi sa aking magkabilang balikat. Naamoy ko rin ang nakakadiring pag-alingasaw ng kanyang katawan. Animoy matagal-tagal na panahon na siyang hindi nakakaligo. Sa takot na makasakit ako ng damdamin, sinarili ko na lamang ang aking pamimintas sa kanya. Pinagpatuloy ko ang pagmamaneho kasama si Nestor. Lumalalim na ang gabi, ngunit sa haba ng highway, naroroon pa lang kami sa kalagitnaan. Maya-maya'y
naramdaman ko ang pagiging malikot ni Nestor. Dinig ko ang kanyang paghinga na tila naghahabol ng hangin. Umuungot siya habang naglilikot dahilan sa paggewang ng motorsiklo. Kahit papaano ay sinigurado ko pa ring mababalanse ang lahat para hindi kami matumba. Pre, okay ka lang ba? Nauutal kong tanong sa kanya. Humigpit ang kapit ni Nestor sa aking balikat. Tiningnan ko sa side mirror ang kamay niya na nakapatong sa aking balikat. Nasaksihan ko ang pag-usli ng mahahabang kuko sa kanyang mga daliri. Mula sa side mirror, nakita ko ang refleksyon ng wangis ni Nestor. Ang maamo niyang mukha ay nakapagtatakang napalitan ng isang nakakakilabot na postura. Nagkiskisan ang kanyang mga pangil at ang kanyang tenga ay nagkorteng malaking dahon. Kaagad kong inapakan ang preno ng motorsiklo ko na ikinasubsob ni Nestor sa aking balikat. Bumaon sa aking likuran ang kanyang pangil at kaagad kong hinarurot ang aking motor na ikinahulog niya. Nanginginig at tuliro akong nagmamaneho na halos sumemplang na. Muli ay tinignan ko sa side mirror ang nahulog na si Nestor. Mabagsik siyang tumayo at kinabahan ako dahil nasulyapan ko ang paglabas ng kanyang pakpak na kawangis ng sapaniki. Bahagya siyang umangat sa ere at pumagaspas patungo sa akin. Ngunit hindi ako nagpatinag at minabuti kong ayusin ang aking pagmamaneho. Dinig ko sa aking likuran ang pagpagaspas ng aswang. Hindi ko namalayang may bato palang naroroon sa gitna ng kalsadang aking tinatahak. Kumalso bigla ang unahang bahagi ng gulong sa batong iyon na naging dahilan sa aking pagtilapon pauna. Napakudkod ang aking mga tuhod at siko roon sa magaspang na kalsada na naging dahilan sa pagtagas ng mga dugo sa napunit kong mga balat. Ang kaninang malakas na pagaspas ng pakpak ng aswang ay humina, nangangahulugang nasa malapit na siya. Ang nakasusuklam niyang huni ay malapitan ko nang naririnig kasabay ng tangka niyang pagsakmal sa nakatihayang ako. Masakit man ang aking katawan dahil sa mga sugat na aking natamo, ay pinilit ko pa ring tumayo at tumukot ng asin sa aking mga bulsa. Una pa lang ay batid kong may aswang sa lugar na ito at isa pa ay hindi ako hibang para bumalik dito nang walang kahit na anong armas o kahit anong pangontra sa mga aswang. Lumapit ka sa akin kung talagang matapang ka. Kaagad kong nginatngat ang plastik ng asin. Isang dakot na asin ang mabilisang kong isinaboy sa aswang ng akmang susunggab na ito. Napadaing siya at bahagyang umatras dahil napaso siya sa asin na aking inihagi sa kanyang katawan. Paika-ika akong humakbang paatras upang bahagyang makalayo sa halimaw na iyon. Dinukot ko sa aking kabilang bulsa ang bawang naman. Paisa-isa kong ibinato sa aswang ang butil ng mga bawang. Sa tuwing natatamaan ko siya ng bawang, umuusok ang kanyang balat. Nangangahulugang epektibo talaga ang bawang. Kinabahan ako nang mapansin kong wala na pala akong pangontrang asin at bawang. Maya-maya'y masamang tumingin sa akin ang aswang na yun at nanlisik ang kanyang mga nakakatakot na mga mata. Ninais ko mang tumakbo ng kaibilis, subalit hindi ko magawa dahil sa nangingirot o humahapdi kong mga galos at sugat sa aking katawan. Nasakmal ako ng aswang sa aking liig. Dama ko ang kanyang malakas na puwersa. Bahagya pa akong umangat sa eri nang hinigit ako ng aswang na ito. Nakasayad ako sa semento habang nilalampaso at hinihigit ako ng lumilipad na aswang.
nadagdagan ang aking mga galos at ang mga sugat ko sa tuhod ay tuluyang lumala na. Mas natukla pa ang mga balat na lalong ikinahapdi at lalong sumakit. Nilustay ko ang lahat ng natitira kong lakas upang bunutin ang balisong na ikinubli ko sa aking tagiliran. Nang mapasa kamay ko na ang balisong ay kaagad kong sinaksak ang dibdib ng aswang at winara ko ang kanyang pakpak. Napahandusay siya sa lupa kung kaya't nagkaroon ako ng pagkakataon na pumunta sa aking motorsiklo. Gamit iyon ay paulit-ulit ko siyang sinagasaan at hinayaan siya na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Hanggang sa napagtanto kong wala na itong buhay at nanatiling nakalugmok na lamang ito sa kalsada. Hindi ko na itinuloy ang aking balak na pumunta pa sa resto, bagkus ako ay bumalik na lamang sa aking tirahan. Sa aking pagmamaneho pa uwi, hindi talaga ako mapakali dahil ngayon lang ako nakatagpo ng totoong aswang. Akala ko talaga noon ay ito'y sabi-sabi lamang at kwentong panakot. Hinding-hindi ko talaga malilimutan, Kuya Bari, ang itsura noon. Hindi rin ako makapaniwala na nakaangkas ko ang isang nilalang na galing sa impyerno. Sa ngayon po, iniiwasan ko na ang magtiwala sa mga estranghero dahil hindi natin alam kung sino ang ating nakakasalamuha. Madalas na nakakubling parang tao, ngunit isa pala itong aswang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling mapili nyo rin itong basahin sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Jerome. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Nato. Ang kwentong ito ay naging karanasan ng aking tiya Bebang sa kanilang probinsya doon sa Aklan. Nangyari ito noong mga nasa kalagitnaan ng dekada 90. Noong mga panahong iyon ay mayroong karinderya sina Tiya Bebang. Subalit parang matumal ang kita nila dahil may mga iilang karinderya ring kakumpetensya nila. Sa kadahilanang iyon ay napuwersang magsara sina Tiya. Magmula noon ay mas lalong naghirap sina Tiya Bebang. Ang tanging nagawa niya ay ang tumanggap ng labahin para may maitustos sa kanyang mga anak. Isang araw, habang naglalaba si Tiya ay may naaninag siyang parang punso. Tinitigan niya iyon ng mabuti hanggang sa may nakita siyang tila may gumagalaw. Walang ano-ano ay dahan-dahang naging klaro ang kung anumang gumagalaw. Ano yan? Parang taong maliit? Tanong ni Tiya. Nagtaka siya kung kaya iniwan niya ang kanyang labahin. Dahan-dahan siyang lumapit doon sa punso at nakita niyang kumakaway sa kanya ang maliit na tao. Kaibigan! Sigaw ng nilalang habang ito ay kumakaway. Habang nakatitig si Tiya ay nahilo siya. Gayunpaman ay pinilit niyang huwag matumba. Anong uring nilalang ka? Tanong ni Tiya. Hindi sumagot ang maliit na nilalang. Bagkus ay may kung ano iyong kinuha sa tila supot na daladala niya. Iniabot niya iyon kay Tiya. Kahit na nag-aalangan at kinakabahan man, ay inilahad na rin ni Tiya ang kanyang kamay. Ibinigay sa kanya ng maliit na nilalang ang isang bagay
na siyang babago pala sa kanilang buhay. Noong nasa palad na ni Tia ang bagay na ibinigay ng maliit na nilalang, ay tiningnan niya iyon. Parang ito ay hugis ng sapatos. Subalit may tila nakabaluktot at pahaba ang dulo. Sapatos ng duwende? Gulat na gulat si Tia. Kahit na hindi siya sigurado, ay parang nawari niyang tama ang kanyang hinuhula. Noong tingnan niya ang punso, wala na ang maliit na nilalang na iyon. Napaisip siya noong mga sandaling iyon. Hindi kaya duwende ang nilalang na nagbigay sa akin nito? Tanong nito sa kanyang sarili. Minabuti ni Tia Bebang na itago na lang ang bagay na ibinigay ng maliit na nilalang sa kanya. Ipinagpatuloy niya at saka tinapos na lang ang kanyang mga labahin. Noong papauwi na siya, ay nakasalubong niya ang nagpapataya ng sweepstakes sa kanilang lugar. Bebang, magandang araw. Tumaya ka naman. Wika ng aling nagpapataya. Nag-alangan si Tia noong mga sandaling iyon sa kadahilanang kakarampot lang ang kanyang pera. Akmang aalis na sana si Tia noong parang may bumulong sa kanya. Pinakinggan niya ang nasabing bulong at tinayaan iyon. Noong nagpatuloy na si Tia ay nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi dahil tumaya siya. Naku, ano ba yung nagawa ko? Sayang naman. Pandadagdag ko pa yun sa pambili ng bigas. Ba't ko ba naitaya iyon? Subalit, kahit na ganoon, hindi na lamang niya inisip pa iyon. Pagdating niya sa kanilang bahay ay sinabihan niya ang kanyang anak na mangutang na lang muna kay Aling Leticia ng bigas at saka isang lata ng sardinas. Ngunit noong pagkabalik ng kanyang anak ay nakabagsak ang balikat noon. Sinabi nitong ayaw daw silang pautangin ng tindera dahil mahaba na raw ang listahan ng kanilang utang. Wala nang nagawa sina Tia Bebang ng mga sandaling iyon kung hindi ang magtiis sa gutom. Tubig na lang ang ginawa nilang pantawid sa kanilang gutom noong gabing iyon. Kinabukasan, babalik na sana si Tia Bebang sa paglalaba noong humahangos na dumating ang babaeng tinayaan niya ng sweepstakes. Bebang, walang yan, nanalo ka. Sigaw nito. Napalundag si Tia Bebang noong malaman niyang iyon at halos walang paglagyan ang kanyang tuwa. Nung araw ding iyon ay nakuha ni Tia Bebang ang kanyang napanalunan. Hindi na siya nagpadalos-dalos ng paggastos at minabuti niyang bumalik sa kanyang pagkakarinderya. Noon din ay bumili siya ng mga kakailanganin niya at nag-isip kung papaano siya o kung papaano niya masisimulan ito muli. Noong makabili na si Tia ng mga kakailanganin niya, naisip niya ang naibigay sa kanya ng duwende. Tiningnan niya iyon at agad siyang napaisip. Marahil, ito ang nagbigay ng swerte sa akin. Hinalikan iyon ni Tia Bebang at nagpasalamat siya roon. Kinagabihan, agad na nahimbing sa kanyang pagtulog si Tia. Nakaramdam siya kasi ng matinding pagod ng araw na iyon. Noong nasa kahimbingan siya ng kanyang pagtulog, nang bigla siyang naalipungatan dahil sa maliit na boses na naririnig niya.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kaibigan, kaibigan, Tawag nito. Agad na naimulat ni Tia ang kanyang mga mata at nagulat siya noong makita niya ang maliit na nilalang na nagbigay sa kanya ng sapatos na maliit. Ikaw? Bakit mo ba naibigay ang sapatos na iyon sa akin? Tanong ni Tia. Napangiti naman ang duwende sa kanya at pagkatapos ay nagsalita iyon. busila kasi ang loob mo at naaawa ako sa iyo. Basta, gamitin mo lang sa tama ang sapatos na iyan. Pagkawika ng nilalang ng mga katagang iyon ay bigla iyong nawala sa paningin ni Tia. Nagpalinga-linga pa nga siya at noong nakumpirma niyang wala na ang duwende, kinuha niya sa kanyang bulsa ang maliit na sapatos ng duwende. Muli niya iyong hinalikan at saka itinago. Salamat sa iyo, kaibigan, wika ni Tia. Kinabukasan, maagang pumunta si Tia Bebang sa kanyang karinderya. Muli niyang binuksan ang kanilang kainan. Noong oras na ng pananghalian ay laking tuwa ni Tia Bebang. Dinagsa kasi sila ng tao kung kaya agad na naubos ang kanilang niluto. Dahil patuloy pa rin sa pagdating ang mga tao na nais kumain, nagluto na lang sila ng mga karagdagang ulam. Sa araw na iyon, sa tanang buhay ni Tia Bebang ay noon lang siya nagkaroon ng ganoong kalaking kita. Halos hindi siya makapaniwala dahil doon at naisip niyang baka may hatid ngang swerte ang sapatos ng duwende na ibinigay sa kanya. Noong mga sumunod na araw ay mas lalo pang dumami ang customer nila. At dahil doon, nagpasya na silang mas palawakin pa ang kanilang pwesto. Sa kabila ng tagumpay ng kanilang karinderya, ay siya na ring pagbagsak ng mga katabi nilang kainan hanggang sa mapuwersa ang mga iyon na magsara na lamang. Magmula noon ay naging monopolyo na ni Tia Bebang ang kainan sa kanilang lugar. Sa isang iglap lang ay umangat kahit papaano ang buhay ni Tia. Dahil doon, marami na ang naiinggit sa kanila. Ilang beses na sinubukang pasukin ang kanilang karinderya, subalit lahat ng magnanakaw ay umuuwing takot. May iilang araw na tuluyan ng nabaliw sa hindi namang malamang dahilan. Isang gabi, habang nagbibilang ng kanyang kinita noong araw na iyon si Tia Bebang, ay may narinig siyang pagsitsit. Nagpalinga-linga siya hanggang sa nakita niya ang duwendeng nagbigay sa kanya ng sapatos. Kaibigan, kamusta? Tanong nito. Ito kaibigan, ayos lang. Salamat nga pala sa pagtulong sa amin ha. Wika ni Tia sa duwende. Napangiti lang sa kanya ang nilalang at pagkatapos ay nawala na sa paningin niya ang maliit na nilalang. Nang matapos na si Tia sa kanyang ginagawa ay agad niyang iniligpit ang kanyang mga gamit. Napakapa noon ang aking tiyahin sa kanyang bulsa hanggang sa napakunot ang kanyang noo. Naku, saan ko nga ba inilagay iyon? Nandito lang iyon kanina ah.
Biglang kinabahan si Tia Bebang noong mga sandaling iyon. Hinahanap niya at hindi niya mahagilap kung saan napunta ang sapatos ng duwende. Muli pa niyang tiningnan iyon sa mga gamit niya, ngunit hindi niya talaga iyon mahanap. Noong gabing iyon ay hindi makatulog ng maayos si Tia Bebang. Iniisip niya ng iniisip kung saan niya iyon nailagay. Subalit kahit anong isip niya ay hindi na niya nakita iyon. Kinabahan ng husto si Tia. Alam niya kasing nawawala iyon. Paano na kaya kung hindi ko mahanap iyon? Tanong ni Tia sa kanyang sarili. Agad niyang naisip ang naitabi niyang pera. Natakot siyang baka mawala ang swerteng tinataglay niya sa negosyo. Noon din ay taimtim na nagdasal si Tia at ipinagpasa Diyos niya ang kanilang kapalaran. Kinabukasan, pagkagising ni Tia Bebang ay agad nilang inihanda ang kanilang dadalhin sa karinderya. Kahit na walang kasiguraduhan ang araw na iyon, ay nagpasya pa rin siyang magluto para sa kainan nila. Nang araw na iyon ay mas lalo pang dumami ang kanilang customer. Naglagay na nga lang sila ng mga mesa sa labas dahil hindi talaga nagkasya ang mga customer sa loob ng karinderya nila. Simula noong araw na iyon ay mas lalo pang dumami ang suki nila. Ang dating karinderya ni Tia ay maituturi ng restaurant dahil mas pinalawak pa nila lalo ang kanilang pwesto. Tuluyan ng hindi nakita ni Tia Bebang ang sapatos ng duwending ipinagkaloob sa kanya ng maliit na nilalang. Subalit kahit na ganoon, sinipagan na lamang ni Tia ang kanyang pagtatrabaho at mas lalo siyang lumapit sa Diyos. Magmula noon ay hindi na rin nagpakita sa kanya ang duwende. Ngunit mas naging wais si Tia sa paghawak ng pera nila at negosyo hanggang sa mas lalo silang yumaman. Dahil sa pananalig sa Diyos ni Tia at saka sa kanyang pagpupursigi ay nakamtam niya ang kaginhawaan ng kanilang buhay. Simula rin noon, nagpasya si Tia na pag-aralin ang iilang mga kabataan sa kanilang nayon na hindi kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang. Kahit na marami ang naiinggit at hihila sa iyo pababa, huwag mo na lang intindihin iyon. Ang mahalaga ay gawin mo kung ano ang nararapat at tama. Huwag mong iasa lahat sa swerte. Dapat ay pagtrabahuan mo para ikaw ay swertihin. Ito ang mga huling katagang sinabi ni Tia sa kanyang mga anak. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, na natili silang maunlad at mas lalo pa silang naging malapit sa Diyos. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Nato. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.